Mga pre, mag-share ako ng tungkol sa sitwasyon between naging problema ng designer tapos doon sa implementation. Ganito kasi yung nangyari. Sa plans and design, bali ang nag-prepare dyan, yung arkitekto sa architectural, siya rin yung nag-prepare ng plumbing and sanitary. Tapos, sa electrical, yung registered electrical engineer, sa structural, yung civil engineer. Bali, kumpleto. Tapos, na-sign lahat ng mga professionals yun bago in-approve. Yan. Ngayon, pagdating sa implementation, siyempre, isasubmit mo yung plans sa kanila. Mahawakan nila yung plano para sa construction. Ang nangyari, binuhusan nila ng binuhusan, kinalimutan ang utilities. Hindi na layout bago nagbuhos. Ngayon, problema sila doon sa site kung paano ba ang dapat gawin. Siyempre, pagkakamali nila yon, gumagawa sila ng palusot na keso daw, hindi pwede ang downspout sa loob ng kolong. Siguro, hindi naman tayo ignorante para sabihin na hindi pwede yung downspout sa loob ng kolong. Hindi pwede na mag-intersect vertical doon sa beam. Maraming nangyayaring ganoon. Diba? May pinabasa sa akin na tungkol sa batas ng NSCP na bawal ang downspout doon sa loob ng kolong. Pero pwede siya pag approve ng structural designer ng sign. Ibig sabihin, bawal pero pwede. Ngayon, doon naman sa beam, siyempre, nabukasan na nila yung grade beam. Ngayon, siyempre, papasok yung downspout doon. Kasi ang gagawin namin remedyo ganito. Siyempre, nabukasan na. Ang magiging remedyo namin, idadaan namin sa wall. Tapos, mag-intersect pababa sa beam. Ngayon, sabi ulit, bawal daw yung mag-intersect sa beam pa-vertical. Kailangan horizontal. Di ba? Alangan naman na idadaan mo sa wall, tapos liliko ka before slab, tapos iiwasan mo yung beam pababa. Di nakausli na sa flooring. Ano pag malaki yung pipe mo? Sa bagay, ang provide namin is 2 inches na downspout lang. Every column may downspout. Pinapaalis pa nga yung mga downspout na nasa gitna. Diba, pag nagdi-design tayo ng structural design, naka-tributary area yun, may binubuhat ng bawat structural frame. Ganon din yung sa plumbing. May area siya na sinusuportaan doon sa deck. Sa deck yun, sa roof deck. Yan. 2 inches namin siya para hindi masyadong sagabal sa loob ng kolong, yung mga ring niya, mga mag-intersect, pag-intersect ng beam, tapos yung kolong, siyempre may hook yan, mag-hook doon sa kolong, yung beam, yung top bars, tapos yung bottom bars, yung straight bars, di ba? Pati yung mga cut bars. Kaya, 2 inches namin siya. Ngayon, ang problema ulit, doon sa 2 inches na downspout namin, gustong gawing 3 inches. 3 inches, bawasan daw sa gitna yung mga downspout na nakatapat sa column. Yan. Ngayon, pag 3 inches siya, problema sila na mag-intersect sa mga structural. Paano ngayon yan? Ang laki. Lalo na, pag iwasan mo yung beam na sinasabi nila. Iwasan mo yung beam, wall, tapos yan yung beam, ito yung slab, dili ko pa ganyan, tapos ganun ulit, tapos, di ba? Usli na yon. Ngayon, papaano naman pag soil pipe ang dumaan? Yung vertical stack, vertical soil pipe. Yan, di ba? Hindi pwedeng liko-liko yun. Dumadaan ang solid dun. Solid waste. Tapos yung tubig. Base sa National Plumbing Code, hindi pwede yung maraming liko para hindi magiging, hindi magbara yung plumbing mo.
Yan. Kailangan straight yun, pababa. O, paano ngayon yan? Kung yun ay magi-intersect sa, tawag dito, sa beam, paano ngayon yun? O, sa architectural styling, may mga kinokompose dyan na walang makikitang utilities sa interior, sa exterior, architectural utilities. Kaya nga, pagdating sa architectural utilities, ang nag-prepare niyan ng layout doon sa architecture ng building. Arkitekto ang nag-layout niyan. Hindi pwedeng iba. Kasi pag iba ang nag-layout niyan, baka sira ang interior at exterior ng architectural niyan. Kaya, arkitekto, ang layout sa architectural utilities, tapos bahala si engineer na magsasizing. Yan. Doon naman sa structural, ang nagko-conceptualize ng structural architect din. Hindi pwedeng structural designer or civil engineer. Hindi pwede. Kasi paano pag ginamit ko yung structural frame na part ng interior design? Yan. Kunyari gusto ko space frame tapos simple truss lang. Anong mangyayari doon sa interior natin, di ba? Ang architectural style, may tamang composition kung ano man yung styling na gagamitin mo. Ngayon naman, plumbing. Sa plumbing pa lang yun. Paano naman yung tungkol sa electrical, yung daan ng mga electrical pipings sa structural frame, sa wall, ceiling. Yan. Paano yung mga two-story, yung dadaan yung mga circuit run pataas. Di ba? Alangan na hindi mo i-intersect sa beam. Pwede rin iiwas mo sa beam, tapos sa ceiling, tapos ilabas mo doon sa flooring. Yun. Pasok ulit sa kwan, pero sa electrical yun, walang problema. Ang problema dyan, pag magwa-wiring ka na, yung hihilain mo, ang hirap humila ng wire. Kaya kung maaari, iiwasan yung maraming liko. Isipin mo na lang, wall, tapos iwas ka sa beam, tapos diyan, pataas. Ito yung sa flooring, pasok ulit sa wall, tapos ganun. Di ba? Paano pa yung liko pa niya sa iba? Diba? Pag hilain mo na yung wire, di ba may alambre yun para hilain mo yung wire. Pasukan mo ng wire. Ano yun pag maraming liko? Hirap sila sa paghila ng wire para malagyan yung conduit pipe na yun. Paano pa pag yung mga malalaki? Yung sa paghila ng wire, may mga nakita akong ganyan. Nung hindi na mahila, gumawa ng remedyo, tiniktikan, nilabas yung pipe, tapos pinutol, para lang mahila yung tungkol sa wire dahil sa dami ng liko. Yan. Ang nakita lang nila tungkol sa plumbing, pero di nila naisip ang electrical. Ang electrical, yung panel board, nakasalpak yan sa wall, yung panel board. Ngayon, yung mga branches niya, tapos kunyari two-story yan, magkukunik ulit sa another panel board, kunyari dalawa yung panel board. Maraming pipe dyan na dadaan sa wall, pati sa beam. Yan. Kaya, yung mga tungkol sa sinasabi na bawal yung ganito, marami akong nakikita na sa construction na talagang dinadaan sa beams, columns, yan. Hindi maiiwasan yun. May mga pagkakataon na pwedeng iwasan, pero may pagkakataon din na hindi mo maiwasan. Kaya talagang normal lang yun na talagang maidadaan mo sa columns or beams. Gaya ng tungkol sa downspout. Kung gano'n din lang pala, i-design nila yung column na may dadaan na downspout. Kasi pagdating sa structural, alam mo naman kung ano yung kakayahan ng column, ano yung kakayahan ng beam. Diba? Pag in-analysis. Ngayon, yung sinasabi nilang wala, hindi pwede. Ngayon, pakitaan ko kayo ng mga pictures. Ang mga pictures na yan ay
Siyempre, hindi lang naman iisa ang kakilala natin. May mga magbibigay at magbibigay ng sample pag humingi ka. Ito, sample ng BIM. Yan. Mga utilities yan. Paano pag ganyan karami ang papasok sa isang building? Natural, di mo maiiwasan na walang magi-intersect sa beams or papasok sa columns. Kaya imposible yun. Diba? Ngayon, doon sa pagkakamali nila, dapat ganito muna sana. Di-layout yung mga utilities bago binuhusan para walang problema. Hindi gagawa ng paraan para ipalusot. Nakisot kayo ganito daw. Di ba? Ganyan. Kung talagang marunong ka sa construction, iisipin mo at iisipin yung tungkol sa utilities bago ka magbuhos. Di ba? Sabi nung doon, 20 years na daw siya sa construction, sa abroad, sa Saudi. Ayun, ang liit na building, barangay hall lang, magkakamali ka pa. Ano yun? Ano yung kwento? Ano yung kwento mo? Nagaling ka sa abroad sa tagal, 20 years. Di parang comedy ka ngayon dyan. Ayan. Mga pipes na pumasok sa beams. Kita naman, di ba? Meron sample. Yan. Tapos, ito naman, yung tungkol sa column, pumasok yung pipes sa columns. Di ba? Kitang-kita. Meron din ganito. Horizontal siya, pero pahaba. Di ba? Meron pa yan. Ganyan, di ba? Kitang-kita doon sa mga pictures na may mga nag-intersect sa beams, sa columns, na pipes. Tapos sabihin, wala, paano yan? Di magmumukha tayong ignorant yan pag ang kausap natin ay may alam sa ganon. Yung designer na kasama ko, halos maiyak. Dahil sa birada nung andun sa site. Pag titignan mo naman, ang totoong may kasalanan sila. Dahil buhos ng buhos, hindi na nagkukuno. O kaya, kahit magbuhos sana, matik, naiisipin yung utilities bago magbuhos. Di ba, kwento niya. Matagal siya sa abroad, 20 years, Saudi. Nilalaki daw ng building na ginagawa. Tapos barangay hall lang, magkakamali pa. Asan yung doon? Parang yabang na lang yun di ba? Dapat pag sinabi mong magaling ka, patunayan mo, hindi kakamali ka. Dahil, nagyayabang ka, kakapuro ka naman pagkakamali. Nakakahiya ka noon. Tandaan natin doon sa plans, electrical, tapos sa plumbing, kahit sa structural, may nakasulat doon na nilalagay ko palagi, pinapalagay ko palagi. Ang nakasulat doon, in case of doubt, consult the designing architect for proper verification and decision. Bakit di sila nagkuno? Bakit di kayo nagkuno? Nung nabuhusan nyo na, naghahanap na kayo ng lusot na keso ganito, hindi pwede yung ganito, hindi. Ano ba yan? Di ba? Parang ang babaw ng palusot bata. Di ba? Kitang-kita, palusot bata, parang nag-isip ka parang bata. Hindi pwede yung ganun. Pag sa actual yan, pag sa labas yan, na project, sa private na project yan, sigurado didemanda ka ng client mo. Client mo, pinagkakagastusan yung building na maganda. Tapos magkakamali ka dahil lang sa... Ano ba yan? Ano ba yan? Client mo, pinagkakagastusan ng client mo pag private yan. Nakadesign siya na parang Richard Gomez, pero pag natapos, ang labas, kinalabasan, Rene Requestas, baka demanda ka ng client mo pag ganun ka. Kaya, dapat, kung may problema o mga kwan, ikuno sa nag-design. Ikuno mo sa nag-design. Hindi yung decision ka ng decision, buhos ng buhos, hindi mo na inisip yung utilities. Tapos pag magkakamali, naghahanap ng ilusot, keso ganito, hindi pwede. Pwede yun, yung mga andon, kung paano nilayout yung plumbing, pwede yun. Walang, anong tawag dito? Walang hindi pwede doon dahil nangyayari yun sa katotohanan. Example, yung gasolinahan. Di ba? Yung gasolinahan, roof.
Tapos nasa sentro yung kwan, yung poste. Gasolinahan, yung sa pumping island niya. Oh, yung roof nakadaan sa column, yung downspout, 3 inches. Ang laki ng roof, ilan na downspout ang pumasok sa column. May nakita ka na ba nag-gasoline station na nakalabas yung mga pipings ng downspout? Wala. Doon sa pumping island? Wala. Dinaan sa column. Kaya huwag tayong paka-ignorante. Magmumukha tayong ignorante yun eh. O yung naman, yung sinasabing walang 2 inches na downspout. Yan, kitang-kita sa table, di ba? O, may sinusuportaan na area. O, yun, nakakalat sa deck yung downspout na ginawa ng designer. Nakatapat sa mga column. Yan. O, ngayon, bakit 2 inches? Kasi, marami yung downspout. Oh, di ba? Tingnan nyo, basahin nyo yung comment sa sa libro ni Max Fajardo. Ito, comment sa libro ni Max Fajardo. Oh. Yung 4 inches na downspout, ginawang 3 inches. Oh, para maikalat lang dun sa bubong. Oh, di ba? Kasi pasado yung 4 inches, kaya lang yung travel ng tubig, 21 meters, mag-overflow yung gutter. Oh, ngayon, papasok yung tubig sa ceiling pag nag-overflow yung gutter. Yan yun. Ganyan yung ginawa namin doon sa design na ginawa ng designer. Oh. Ito pa, maliban doon sa nasabi ko, may gusto pa akong i-share. Kasi experience ko to sa mga nakaraan. Ito yung tungkol sa stair. Magmula ground floor hanggang sa susunod pang mga upper floor. Ngayon, pag nagde-design kasi ako, nilalagay ko yan sa corner, yung stair. Tapos, yung wall niya, sa dalawang side, glass, hanggang taas. May ginawa na akong ganon. Ngayon, pag dating sa landing, pag i-construct na, nakalain mo lagyan ng column yung landing. O, dahil hindi daw pwede. O, ganun ba yun? Para tayong ignorante sa nangyayari pag ganun eh. O, diba? Ngayon, pakitaan ko kayo ng mga stair, cantilever stair. Para hindi naman tayo magmukhang engot. Ayan. Ayan, yung mga stair. Mas grabe pa ang mga yan kaysa doon sa mga ginawa ko. Di ba? Simple pa lang yung sa akin. Bakit? Sabihin na hindi pwede yung ganun. Kailangan ng column, yung landing, di ba? Kaya dapat, siguraduhin natin yung sinasabi natin para hindi naman tayo nakakahiya sa nakakaalam.